Gusto mo rin bang magka-baby boy? So, paano nga ba? Possible nga bang maka-influence ng sex ng isang baby? So, if you don't like my content, mga madam and sir, no, just don't forget to please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, my new Facebook page, Instagram, and TikTok. So, maraming salamat po. By the way, it's me, your nurse, Salome FC, ang inyong lingkod. Actually, mga madam and sir, no, hindi po talaga natin magagaranty na makakapili tayo ng gender ng inyong anak. So, kung gusto nyo ay boy, kung gusto nyo ay girl, magagaranty po ba to? Actually, it's a no. Pero may mga some methods na makakatulong para i-pursue natin yung gusto nating gender ng isang baby. So, number 1, dapat po alam nyo ang timing at tama ang timing ninyo ng pakikipagtalik sa inyong ovulation. Dito to yan. So, dito na po pumapasok yung tinatawag na Shettles method. Ano po ba to? Ito po yung sinasabi na ang Y sperm, ang kinikerry po nito ay male chromosome. Samantalang po yung X sperm, ang kinikerry naman po nito ay mga female chromosome. So, sinasabi po dito sa Shettles method na kung sakaling kayo po ay makikipagtalik, ay dapat ay close to ovulation. 1 to 2 days before ovulation or mas maganda nga po during that ovulation day. Kasi bakit po? Ito pong mga Y sperm ay napakabilis pero less resilient. Opo. So, meaning, kung sakaling kayo po ay makipagtalik few days or sabihin natin 5 days before ovulation, mas malaki po ang chance nyong magkaroon ng tinatawag na baby girl. Bakit po? Kasi ang Y sperm po ay sabihin natin mas mabilis. Yes, sa mga X sperm, mas mabilis po yung mga Y sperm na compare sa X sperm, pero sila ay mas less resilient. Hindi po nila kayang tumagal. Hindi po nila kayang mag-survive ng matagal. Samantalang po ang X sperm, even yan po ay mas mabagal sa paglangoy, pero sila naman po ay mas resilient. Mas tumatagal po sila saan? Sa reproductive tract. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. So, sinasabi din po dito na kapag close to ovulation ang contact, mas mabilis po ang Y sperm, mas mabilis din po nilang marireach yung tinatawag na itlog. So, sila po ang mauna, sila po ang magtatagumpay. Parang may naamoy ako hindi maganda. Next, number 2, kung sakaling makikipag-contact, kailangan po deep penetration, mas malapit sa cervix. So, mas tinutulungan mo yung inyong sperm na lumangoy mas close doon sa itlog. Next, itry nyo din po yung tinatawag na alkaline diet. Spinach, carrots po, and tomatoes. Mas makakatulong po kasi itong mag-create ng alkaline environment sa inyong reproductive tract. So, in favor po ito sa Y sperm. Additional, mga madam and sir, sa mga kalalakihan, huwag po tayong magsuot ng mga sisikip, may init, kasi apektado po dito yung production ng inyong similya. So, this would be the end of my vlog. Thank you so much for watching and hopefully na nag-enjoy kayo sa ating vlog. So, maraming salamat po. God bless!